Ito ay isang tunay na kwento. Upang maghintay ng mga rescuer, kinailangan ng 16 na rugby players na kainin ang kanilang mga kasamahan upang mabuhay. At ito ang kahindik-hindik na Andes Space Disaster sa mundo. Noong October 13, 1972, 19 Uruguayan rugby players ay nagdala ng higit sa 20 pamilya sa Holy Land of Goa, Chile, na lumahok sa kompetisyon. Upang makatipid, hindi nila piniling sumakay sa commercial flight at nagrenta ng Uruguayan military aircraft sa mababang presyo. Akala nila ito ay isang nakaka-relax at kaaya-ayang paglalakbay. Ngunit ang hindi nila inaasahan, ang eroplano ay makakatagpo ng isang pambihirang fog sa Andes Mountains nang mahigit 100 kilometro na lamang ang layo mula sa Holy Land of Goa. At dahil kinakalkula ng piloto ang oras ng pagbaba ng eroplano, bumagsak ang eroplano sa tuktok ng bundok. Bagamat pilit na hinila ng piloto ang Super Pole para ayusin ito, tumama pa rin ang buntot ng eroplano sa tuktok ng bundok. Sa lakas ng impact, ang buntot ng eroplano ay humiwalay sa isang iglap at ang eroplanong walang buntot ay nawalan ng balanse. Hindi ito nasunog. Ang aksidente ay nagdulot sa 12 katao, kabilang ang mga piloto, at iba pa ay dumanas ng iba't ibang antas ng trauma. Ginamit nilang silungan ang mga nasira ng eroplano at ang puwang ay napuno ng malaking halaga ng mga bagahe at mga debris. Ngunit kahit ganoon, 5 pasahero ang malubhang nasugatan. Bukod sa malamig na panahon, ang pinakanakamamatay ngayon ay ang kakulangan ng gamot at pagkain. Pagkatapos maghanap, ilang piraso lang ng tsokolate ang nakita nila, kasama ang ilang mga lata at alak. Bagamat walang gaanong pagkain, ang isang makatwirang plano ay mapipigilan silang mamatay sa gutom sa loob ng ilang araw. At higit sa lahat, nakakita sila ng radyo, dahilan para maaari nilang makuha ang pinakabagong progreso ng Search and Rescue Team. Sa makatuwid, upang makakuha ng rescue sa lalong madaling panahon, pinagsama-sama nila ang natitirang bagahe sa isang hugis X sa snow. Umaasang maakit ang atensyon ng mga search and rescue personnel sa ganitong paraan. Sa panahong ito, isang lumang eroplano ang lumipad sa ibabaw nila, ngunit hindi sila natagpuan, na naging dahilan ng kanilang pagkadesperado. Gayunpaman, ang mas naging nakapagdesperado sa kanila ay noong ikasiyam na araw, naubos ang kaunting pagkain nila. Sa sobrang malupit na kapaligirang ito, walang anumang pagkain ang matatagpuan. Walang rescue, kaya't upang mabuhay ng maayos, kinailangan nilang tumuon sa mga bangkay. Bagamat ang mga taong ito ay kanilang kamag-anak at kasama, sinabi ang dahilan sa kanila na kailangan ito. Puno na naman ng sigla ang buong team. Gayunpaman, sa ika-11 araw, halos desperado na sila. Nakatanggap ng masamang balita, nagpasya ang search and rescue team na isuko ang paghahanap. Sa gabi ng ika-17 araw, ibinaon silang lahat ng avalanche sa niyebe. Sa pagkakataong ito, 8 sa kanila ang nawalan ng buhay at ang mga taong ito ay walang alinlangan na naging pagkain para sa kanilang kaligtasan. Ngunit hindi sila masaya doon. Upang makalabas ng buhay, sa ika-61 araw, pumili sila ng 3 teammates na medyo maayos ang kalusugan at planong hayaan silang lumabas para humanap ng tulong. Bago umalis, tinahi sila ng isang teammate ng sleeping bag gamit ang insulation material ng eroplano. At itong pantulog na bag ay naging susi para maiwasan ang kanilang pagyayelo hanggang mamatay. Inabot sila ng 3 araw upang umakyat sa tuktok ng bundok. Akala nila makakakita na sila ng pag-asa sa malayo. Ngunit hindi nila inaasahan na ito ay puti pa rin bundok ng niebe. Ang masungit na mountain road at ang makapal na snow ay naging mabangis. Napakahirap para sa kanila na maglakad sa bawat hakbang at ang isa sa kanila ay napagod hanggang sa ilang beses ng nakoma. At ang paglalakbay na ito, kahit na pagkatapos ng maraming taon, pakiramdam ng mga tao na ito ay napakahirap at mapanganib kahit gamitin ang pinakabagong kagamitan. Ito ay napakahirap na paglalakbay, ngunit lumakad sila ng higit sa 60 kilometro. Sa ika-8 araw, sa wakas ay nakita nila ang long lost green. Buti na lang at may nakita rin silang pastol na nakasakay sa kabayo sa di kalayuan. Sa pamamagitan ng mabait na pastol na ito, sa wakas ay naligtas sila. Nagpadala ang lokal na pamahalaan ng mga helicopter sa kabundukan upang magligtas. Pagkatapos ng 72 araw, ang mga taong ito sa wakas ay natapos ang paghihintay. Ngunit sa oras na ito, mayroon lamang 14 na tao ang natitira sa team. Sa huling media conference, maraming tao ang na-curious tungkol sa kung paano sila nagpatuloy ng napakatagal ng walang pagkain.
ngunit hindi sila makapagbigay ng sagot. Nalaman nilang maraming bangkay sa pinangyarihan ang naging mga kalansay sa pamamagitan ng mga larawang kuha ng rescue team sa pinangyarihan. Ang mga taong ito na nakakaalam ng katotohanan ay nagsimulang salakayin ang lahat ng mga nakaligtas. Ang ilang mga tao ay nagsabi na sila ay mga demonyong kanibal. At ang ilang mga tao ay nagsabi na sila ay mga hayop na kumakain ng kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit ang mga taong nagsabi nito ay hindi nakaranas ng panahong iyon ang uri ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng kakayahan. Kung sila ay naroroon sa oras na iyon, naniniwala akong sasali sila ng walang pag-aalinlangan.